Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Kumusta po ang inyong mga puso ngayon? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan saan man kayo naroroon. Muli, nagbabalik ang inyong lingkod upang samahan kayo sa isa na namang kwentong tiyak na kukurot sa inyong damdamin at magpapabukas ng inyong mga isipan. Sabi nila, dugo raw ang nag-uugnay sa pamilya. Iyon daw ang pinakamatibay na tali na hindi mapapatid ni numan. Pero paano kung ang sarili mong kadugo ang siya ring maghahatid sa iyo sa kapahamakan? At paano kung ang tunay na pagmamahal at sakripisyo ay matagpuan mo sa isang taong hindi mo naman kaano-ano? Handa na ba kayong pakinggan ang katotohanan sa likod ng marangyang pader ng Hacienda Balangao? Simulan na natin. Masigabong palakpakan at tunog ng mga kristal na baso ang pumuno sa malawak na hardin ng Hacienda Balangao. Ang hangin ay amoy mamahaling pabango at masasarap na pagkain. Sa gitna ng liwanag ng mga nakasabit na ilaw, nakatayo ang asawa kong si Datu. Hawak ang mikropono habang nakatingin sa akin ng may pagmamalaki. Napahawak ako sa aking dibdib. Ramdam ko ang bilis ng tibok ng puso ko. Hindi ako sanay sa ganitong karangyaan. Isang simpleng guro lang ako noon sa probinsya bago ko nakilala si Datu. Isang tanyag na arkitekto na tila hulog ng langit sa buhay ko. Sa aking pinakamamahal na asawa, Luningning. Ang baritonong boses ni Datu ay umalingaw-ngaw sa buong garden. Salamat sa 2 taon ng pag-ibig at pag-aaruga. Ikaw ang ilaw na nagbigay buhay muli sa madilim kong mundo simula noong mawala ang una kong asawa. Happy anniversary, mahal ko. Lumapit siya sa akin at inabot ang isang manipis na brown envelope. Akala ko ay tiket sa bakasyon o simpleng sulat. Pero nang buksan ko ito, nanlaki ang mga mata ko. Isang life insurance policy. At ang halaga na nakalagay doon ay higit pa sa kaya kong ubusin sa buong buhay ko. Datu, bulong ko, nanginginig ang boses. Sobra-sobra naman yata ito. Hindi ko kailangan ng pera. Hinawakan niya ang kamay ko at hinalikan ito sa harap ng lahat. Para ito sa seguridad mo, Ning. At para sa kinabukasan niyo ni Siklab kung sakaling may mangyari sa akin. Gusto kong kampante ako na kahit anong mangyari, protektado ang reyna ng buhay ko. Nagpalakpakan muli ang mga bisita. Naiyak ako sa tuwa. Pakiramdam ko, ako na ang pinakamaswerteng babae sa mundo. May asawang matagumpay, mapagmahal, at handang ibigay ang lahat. Wala na akong mahihiling pa. Nang matapos ang kasiyahan at makaalis na ang mga bisita, agad akong umakyat sa ikalawang palapag. Iniwan ko si Datu sa baba. Nakausap pa ang ilang business partners niya. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto ng kwarto sa dulo ng pasilyo. Malamig ang hangin sa loob. Amoy gamot at alkohol. Sa gitna ng kwarto, nakaupo sa kanyang wheelchair si Siklab, ang 10 taong gulang na anak ni Datu. Nakadungaw siya sa bintana, nakatingin sa kawalan. Simula noong mamatay ang kanyang ina, 5 taon na. Ang nakakaraan, tumigil na raw ang mundo ng batang ito. Hindi nagsasalita, hindi naglalakad, hindi tumutugon. Sabi ng mga doktor, matindi ang trauma sa utak niya. Siklab, anak. Bati ko sa kanya ng malambing habang inaayos ang kumot sa kanyang binti. Nakita mo ba ang fireworks kanina? Ang ganda, di ba? Wala siyang kibo. Ang mga mata niya ay parang salamin. Walang emosyon, walang buhay. Pero kahit ganoon, mahal ko ang batang ito. Siya ang dahilan kung bakit gusto kong manatili sa bahay na ito. Gusto ko siyang alagaan. Gusto kong iparamdam sa kanya na may nanay pa rin siya. Kumuha ako ng suklay at dahan-dahang sinuklay ang buhok niya. Alam mo ba, binigyan ako ng papa mo ng regalo. Pero ang totoo, ikaw ang pinakamagandang regalo sa akin. Pangako anak, hinding-hindi kita iiwan. Habang sinusuklay ko siya, parang naramdaman ko ang isang munting pitik sa kanyang balikat. Nanigas ako.
Tiningnan ko ang kamay niya na nakapatong sa armrest ng wheelchair. Gumalaw ba ang daliri niya? Hinawakan ko ang kamay niya. Si Club, narinig mo ba ako? Ilang segundo akong naghintay. Walang sagot. Walang galaw. Bumuntong hininga ako. Baka guni-guni ko lang yon dala ng pagod. Hinalikan ko siya sa noo at inihiga na sa kanyang kama. Pagbaba ko ng hagdan para kumuha ng tubig, narinig ko ang boses ni Datu. Nasa may garahe siya. Medyo madilim na ang paligid. Nakatalikod siya at may kausap sa telepono. Huwag kang mainip. Ang boses niya ay mababa, pero mariin. Iba ito sa malambing na tono na gamit niya kanina sa party. Oo, naayos ko na ang lahat. Yung insurance, pirmado na. Konting panahon na lang, makakasama na kita. Ang bagal kasi mamatay ng mga pesteng alaala dito. Nagtago ako sa likod ng malaking vase. Sino ang kausap niya? At anong ibig niyang sabihin sa mamatay? Kinabahan ako bigla, pero agad kong pinakalma ang sarili ko. Baka tungkol lang ito sa trabaho. Baka may proyekto siyang gustong tapusin para makamove on na kami sa mas masayang buhay. Ayokong pag-isipan ng masama ang asawa ko. Nang pumasok na si Datu sa loob ng bahay, hinintay ko munang makaakyat siya bago ako lumabas ng pinagtataguan ko. Pumunta ako sa kotse niya para kunin sana ang naiwan kong shawl kanina. Binuksan ko ang pinto ng passenger seat. Habang kinakapak ko ang ilalim ng upuan para hanapin ang shawl, may naramdaman akong matigas at malamig na bagay. Kinuha ko ito at itinaas sa liwanag ng buwan. Isang hikaw. Hindi basta hikaw, kundi isang mamahaling diamond earring na kumikinang sa dilim. Napahawak ako sa tenga ko. Suot ko pa ang pares ng hikaw na bigay ng nanay ko. Hindi akin ito at lalong hindi ito kay Manang Tiwala. Bumilis ang tibok ng puso ko, mas mabilis kaysa kanina. Kung kanino man ang hikaw na ito, sigurado akong nakaupo siya sa pwestong ito kamakailan lang. At biglang nag-echo sa utak ko ang narinig ko kanina. Konting panahon na lang, makakasama na kita. Napatingin ako sa bintana ng kwarto namin sa itaas kung saan natutulog si Datu. Sa unang pagkakataon, ang Hacienda Balangao ay hindi na mukhang paraiso. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, mukha itong isang malaking hawla. At kasama ko sa loob, ang isang taong hindi ko pala talagang kilala. Nang masiguro kong tulog na ang asawa kong si Luningning at nakapatay na ang mga ilaw sa buong bahay, dumiretso ako sa aking private study room. Pagkasara ng pinto, agad kong binuksan ang drawer at inilabas ang isang bote ng whiskey. Hindi ako gumamit ng baso. Ininom ko ito ng diretsahan. Gumuhit ang init ng alak sa lalamunan ko, pero hindi nito mapawi ang lamig ng pawis sa aking noo. Nanginginig ang mga kamay ko nang dukutin ko ang cellphone mula sa bulsa ng aking coat. 10 missed calls, lahat galing sa isang numero na walang pangalan. Binuksan ko ang huling text message, isang litrato. Litrato ko habang naglalakad sa labas ng kasino at sa ibaba nito ay may maikling mensahe. 1 linggo na lang, Architect Montemayor. Kapag wala pa rin ang bayad, hindi lang bahay mo ang gigibain namin, pati ang buhay mo. Napamura ako at ibinalibag ang cellphone sa sofa. Mga hayop, akala ng lahat. Ako ang hari ng Hacienda Balangao. Tinitingala, nirerespeto, mayaman. Pero ang totoo, ang kastilyong ito ay nakatayo sa buhangin. Lubog ako sa utang. Ang kumpanya ko ay nasa bingit na ng bangkarota dahil sa pagsusugal ko. Kailangan ko ng pera, maraming pera, at kailangan ko ito agad. Isang katok sa sliding door ng beranda ang nagpatigil sa akin. Binuksan ko ito ng dahan-dahan. Mula sa dilim ng hardin, pumasok ang isang babaeng balot ng itim na shawl. Tinanggal niya ang hood at tumambad ang mukha ni Marikit, ang babaeng tunay na nagmamay-ari ng puso ko at kasabwat ko sa lahat ng ito.
Nakapag-usap na ba kayo ng insurance agent? Bungad niya agad. Walang hello, walang halik, pera agad. Ito ang gusto ko sa kanya. Praktikal, mautak. Oo, Kit, sagot ko habang nagsasalin muli ng alak. Pirmado na niya. Sa oras na mawala si Luningning, sa akin mapupunta ang lahat. Mababayaran ko ang mga utang at makakaalis na tayo sa bansang ito. Lumapit si Marikit sa akin. Ang mga daliri niya ay gumapang sa aking dibdib. Siguraduhin mo lang na malinis ang trabaho, Datu. Ayokong makulong ng dahil sa kapalpakan mo. Paano ang bata? Paano ang gulay mong anak? Napangisi ako ng mapait. Huwag kang mag-alala kay Siklab. Siya ang magiging susi ng lahat. Inilabas ko ang blueprint ng bahay na nakatago sa likod ng isang painting. Inilatag ko ito sa mesa. Tingnan mo ito. Turo ko sa bahagi ng kwarto ni Siklab. Noong idisenyo ko ang renovation ng bahay para kay Luningning, pinalitan ko ang ventilation system. Sa Sabado, may parating na malakas na bagyo. Sasabihin ko kay Ning na kailangan kong lumuwas ng Maynila para sa emergency meeting. May iwan sila rito. Walang kuryente, nakasara ang lahat ng bintana dahil sa bagyo. Tinuro ko ang linya ng gas pipe sa plano. Isang maliit na leak lang sa main valve. Ang gas ay aakyat sa ventilation system na nakadirekta sa kwarto ni Siklab. Kapag sinubukan ni Luningning na iligtas ang bata, makukulong silang dalawa. Ang kwartong iyon ay magiging isang malaking oven. Walang apoy, pero nakamamatay. Tumawa ng mahina si Marikit. Ang galing mo talaga, architect. Isang trahedya sa gitna ng bagyo. Walang makakahalata. Hinalikan niya ako sa labi, mabilis at malamig. Gawin mo na. At Datu, yung hikaw ko naiwan ko sa kotse mo kanina. Pakitago na lang. Nanlamig ako bigla. Ang hikaw. Nakalimutan kong kunin. Pero bago ko pa masabi na baka nakita na ito ni Luningning, tumalikod na si Marikit at nawala sa dilim ng gabi. Pilit kong kinalma ang sarili ko. Hindi yun makikita ni Ning. Masyado siyang tanga at bulag sa pagmamahal sa akin. Umakyat ako sa taas para silipin ang huling problema. Si Siklab. Pumasok ako sa kwarto niya. Madilim. Tanging ang liwanag lang ng kidlat mula sa labas ang tumatanglaw. Nakahiga siya. Tuwid na tuwid. Parang bangkay na humihinga lang. Lumapit ako sa kama niya. Tinitigan ko ang mukha ng anak ko. Kamukhang kamukha siya ng nanay niya. Ang babaeng una kong pinatay dahil sa pakikialam sa negosyo ko. Wala kang kwentang anak. Bulong ko sa kanya. Puno ng pandidiri. 5 taon kitang pinakain kahit para kang gulay. Pero huwag kang mag-alala. Malapit na kitang palayain. Magkikita na kayo ng nanay mo. Tiningnan ko ang air vent sa kisame sa tapat ng kama niya. Dito lalabas ang gas. Ito ang huling hininga na lalanghapin niya. Goodbye, Siklab, sabi ko sabay talikod. Naglakad ako palabas ng pinto. Kampante, sigurado. Ako ang may kontrol ng ang lahat. Ako ang datu ng bahay na ito. Pero sa sandaling iyon, habang nakatalikod ako at humahakbang palabas, hindi ko nakita ang nangyari sa likuran ko. Sa dilim ng kwarto, sa gitna ng katahimikan, dahan-dahang dumilat ang mga mata ni Siklab. Wala na ang blangkong tingin. Ang mga mata niya ay matalim, gising na gising, at nakapako sa aking likuran. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng 5 taon, ang kanyang mga kamao sa ilalim ng kumot ay dahan-dahang kumuyom. Ang titig niya ay hindi titig ng isang bata, kundi titig ng isang maniningil. Kinabukasan, sinubukan kong ibalik sa normal ang lahat. Itinago ko ang hikaw sa ilalim ng aking mga damit sa aparador. Pinilit kong paniwalain ang sarili ko na baka sa isa lang iyon sa mga kliyente ni Datu na baka nag-overthink lang ako. Ngumiti ako sa almusal, ipinaghanda ko siya ng kape at hinatid siya sa pinto na parabang walang nangyari. Pero may kung anong dumagan sa dibdib ko, isang bigat na hindi maalis-alis. Tanghali na nang mapansin kong
Nag-iimpake ng gamit si Manang Tiwala, ang aming kasambahay na matagal nang nagsisilbi sa pamilya Montemayor. Manang, aalis po kayo? Tanong ko, nagtataka. Nanginginig ang mga kamay ng matanda habang tinutupi ang kanyang mga damit. Hindi siya makatingin sa akin ng diretso. Pinapauwi na ako ni Sir Datu, Ma'am Ning. Biglaan daw pong nagkasakit ang nanay ko sa probinsya. Kumunot ang noo ko. Ano? Bakit hindi sinabi sa akin ni Datu? At bakit hindi man lang siya nagpaalam sa akin ng maayos? Sa sandaling iyon, bumaba si Datu mula sa kanyang opisina. Bihis na bihis. Ako na ang nagbook ng ticket niya. Mahal. Ayokong maabala ka pa. Sige na, Tiwala. Baka maiwan ka ng bus. Halos itulak ni Datu ang matanda palabas ng pinto. Nagmamadali. Tila may tinatago. Bago tuluyang makalabas si Manang Tiwala, lumingon siya sa akin. Ang mga mata niya ay puno ng awa at takot. Mabilis siyang lumapit at yumakap sa akin. Sa gitna ng yakap na yon, may naramdaman akong isang lukot na papel na ipinasa niya sa aking palad. Ma'am Ning, bulong niya sa aking tenga, halos hindi ko marinig. Mag-ingat ka sa kanya. Bago pa ako makasagot, hinila na siya ni Datu palabas at isinakay sa isang taxi na naghihintay sa labas. Naiwan akong tulala sa sala. Dahan-dahan kong binuksan ang aking palad. Isang maliit na piraso ng papel mula sa isang notebook at may nakasulat dito gamit ang nanginginig na letra, mag-ingat ka sa kanya. Kinutuban ako ng matindi, parang biglang dumilim ang buong paligid. Kahit tirik pa ang araw sa labas. Nang hapon ding iyon, nagsimulang magbago ang panahon. Ang asul na langit ay natakpan ng maitim na ulap. Ang hangin ay nagsimulang umihip ng malakas, dala ang amoy ng lupa at paparating na ulan. May bagyo daw na tatama sa aming lugar. Mahal, kailangan kong umalis, sabi ni Datu habang nagmamadaling isinusuot ang kanyang mamahaling coat. May emergency sa isang project sa Maynila. Hindi pwedeng hindi ko puntahan. Pero Datu, may bagyo. Pagmamakaawa ko, hindi ba pwedeng bukas na lang? Natatakot ako. Lumapit siya at hinalikan ako sa noo. Isang halik na sa unang pagkakataon ay naramdaman kong walang init, walang buhay. Huwag kang mag-alala. Ligtas ang bahay na ito. Idinisenyo ko ito para maging stormproof. Ilock mo lang ang lahat ng pinto at bintana. Babalik ako agad bukas. Sinamahan ko siya hanggang sa gate. Pagkasakay niya sa kotse, may pinindot siya sa isang remote. Narinig ko ang isang malakas na click. Ang electronic lock ng malaki naming gate ay isinara mula sa labas. Para sigurado, sabi niya mula sa bintana ng kotse. Walang makakapasok. Walang makakalabas. Protektado kayo. At umalis na siya. Iniwan akong nakatayo sa gitna ng papalakas na hangin. Bumalik ako sa loob ng bahay. Tahimik. Nakakabingi ang katahimikan. Tanging ang ugong ng hangin sa labas ang maririnig. Umakyat ako para tingnan si Siklab. Natutulog siya sa kanyang kama. Hinaplos ko ang kanyang buhok at naupo sa tabi niya. Niyakap ko ang sarili ko. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang matinding lungkot at takot sa loob ng napakalaking bahay na ito. Isang malakas na kulog ang yumanig sa buong hasyenda. At pagkatapos noon, biglang namatay ang lahat ng ilaw. Brown out. Napatayo ako. Ang dilim ay bumalot sa akin. Kinapa ko ang cellphone sa aking bulsa at binuksan ang flashlight nito. Ang anino ng mga kasangkapan ay tila mga halimaw na nagbabantay. Kailangan ko ng hangin. Pakiramdam ko ay nasusuffocate ako. Naglakad ako papunta sa bintana, sa pasilyo, para buksan ito. Pero hindi ito bumukas. Sinubukan ko ulit. Ayaw. Itinutok ko ang flashlight sa gilid ng bintana. Nanlamig ang buo kong katawan sa aking nakita. May mga bagong pako na nakabaon sa frame ng bintana. Ikinakandado ito ng mahigpit. Tumakbo ako sa kabilang bintana. Ganoon din.
Tumakbo ako sa lahat ng bintana sa ikalawang palapag. Lahat sila. Lahat ay may mga pakong hindi ko napansin noon. Bumaba ako sa sala. Ganoon din ang mga bintana doon. Sinubukan kong buksan ang main door. Naka-double lock at hindi ko mabuksan. Ang sliding door sa likod, kinandado rin ni Datu bago umalis. Napasandal ako sa pader. Nanginginig ang mga tuhod ko. Hindi ito aksidente. Ito ay isang bitag at kami ni Siklab, kami ang pain. Isang nakakakilabot na katotohanan ang gumuhit sa aking isipan. Mas matalim pa sa kidlat na gumuguhit sa madilim na kalangitan sa labas. Nakakulong kami. Ikinulong kami ng sarili kong asawa. Pero bakit? Anong dahilan? Bago ko pa masagot ang sarili kong mga tanong, may naamoy ako. Isang matamis, ngunit nakakasulasok na amoy na unti-unting kumakalat sa hangin. Sa una, inakala kong amoy lang ito ng lumang kahoy na nababasa ng ulan. Ngunit habang tumatagal, lalo itong tumitindi. Gas, napatakip ako sa aking ilong. Ang puso ko na kanina'y kumakarera ay tila gustong kumawala sa aking dibdib. Tumakbo ako pababa, gamit ang liwanag ng aking cellphone. Bawat hakbang ko ay mabigat. Bawat anino ay tila multo na humahabol sa akin. Pagdating ko sa kusina, halos masuka ako sa tindi ng amoy. Itinutok ko ang ilaw sa gas tank sa ilalim ng lababo. Ang aking nakita ay yumanig sa pundasyon ng aking pagkatao. Hindi ito simpleng leak. Ang tubo na nakakonekta sa tangke ay tila sinadyang binali. Ang safety valve na dapat ay mahigpit ay halos matanggal na. Kitang-kita ko ang marka ng isang wrench sa tornilyo nito. Sinadya ito. Planado. Ang bagyo. Ang pag-alis ni Datu. Ang pagpapauwi kay Manang Tiwala. Ang mga nakapakong bintana. Lahat ng ito ay parte ng isang malagim na plano. Gusto niya kaming mamatay. At sa sandaling iyon, isang mas nakakatakot na imahe ang pumasok sa isip ko. Si Siklab, nasa itaas siya, sa kanyang kwarto. At ang gas, dahil mas magaan ito sa hangin, ay siguradong mas mabilis na umakyat doon. Siklab, isang sigaw na puno ng purong takot, ang kumawala sa aking lalamunan. Wala na akong pakialam sa sarili ko. Ang tanging nasa isip ko ay ang batang natutulog sa itaas. Walang kamalay-malay sa panganib na bumabalot sa kanya. Tumakbo ako paakyat ng hagdan, 2 hakbang sa bawat baitang. Pakiramdam ko ay ang bagal-bagal ko. Ang hangin ay nagiging lason. Nagsisimula na akong mahilo. Ang bawat paghinga ko ay parang may bumabara sa aking lalo na't ako'y nahihirapan ng huminga. Nakarating ako sa tapat ng kwarto ni Siklab. Ang pinto ay nakasara. Siklab, anak, buksan mo to. Sigaw ko, kahit alam kong imposible. Pinihit ko ang doorknob. Nakalock. Pero hindi lang ito basta nakalock. Parang may pumipigil dito mula sa loob. Sinubukan kong itulak gamit ang buong bigat ng aking katawan. Ayaw bumukas. Tila sinadya itong i-jam. Siklab! Sigaw ko ulit, kasabay ng malakas na pagkalabog sa pinto. Ang mga kamay ko ay namumula na sa sakit. Mama mo to. Gumising ka, anak. Parang awa mo na. Walang sagot. Ang amoy ng gas ay mas matindi na ngayon. Umuubo na ako. Ang paningin ko ay nagsisimulang manlabo. Ang usok ng kamatayan ay dahan-dahang gumagapang sa pasilyo. Sinasakal ang lahat ng pag-asa. Pinagsusuntok ko ang pinto. Dinidikdik. Sinisisi pa. Diyos ko, tulungan niyo po kami. Pero walang nakakarinig. Tanging ang dagundong lang ng kulog at ang walang katapusang pagbuhos ng ulan ang aking karamay. Napaluhod ako sa tapat ng pinto. Ang lakas ko ay unti-unti nang nawawala. Ang aking ulo ay umiikot. Ang huling nakita ng aking mga mata ay ang siwang sa ilalim ng pinto ni Siklab, kung saan sumisingaw ang puting ambon ng gas. Napasandal ako sa malamig na kahoy ng pinto. Ang katawan ko ay nanghihina. Hindi ko na kayang sumigaw. Ang tanging kaya ko na lang ay bumulong. Anak,
patawad. At dahan-dahan, ang lahat ay nagdilim. Para sa labas, ako ay isang manikang walang buhay. Isang katawang walang kaluluwa. 5 taon na akong nakaupo sa wheelchair na ito, nakatingin sa kawalan, hindi nagsasalita, hindi gumagalaw. Ito ang aking tanghalan. Ito ang aking pag-arte. Dahil sa likod ng mga matang ito, na tila walang nakikita, nakikita ko ang lahat. Sa likod ng mga taingang ito, na tila walang naririnig, naririnig ko ang bawat bulong, bawat lihim. Narinig ko ang pagdating ng bagyo. Narinig ko ang pag-alis ng aking ama. At ngayon, naririnig ko ang desperadong pagkatok ni Mama Ning sa aking pinto. Ang amoy ng gas ay matagal ko nang naamoy. Alam ko ang plano. Alam ko kung ano ang mangyayari. Ang takot ay parang yelo na bumabalot sa aking mga buto. Pinipigilan akong gumalaw. Ang takot na yon ang naging kulungan ko sa loob ng 5 taon. Hanggang sa narinig ko ang huling salita niya, isang bulong na tumagos sa pinto at sa nanigas kong puso. Anak, patawad. Isang kislap ng kuryente ang dumaloy sa aking buong katawan. Ang mga salitang iyon, narinig ko na dati. 5 taon na ang nakalipas sa isang puting kwarto sa ospital. Iyon din ang huling ibinulong sa akin ng tunay kong ina bago pumikit ang kanyang mga mata at tumigil sa pag-ugong ang makinang katabi niya. Nakita ko ang lahat. Nakita ko ang kamay ng aking ama na pumindot sa switch ng makina. Nakita ko ang malamig na ngiti sa kanyang labi. At ngayon, mauulit na naman ang lahat. Isang babaeng nagmamahal sa akin ay mamamatay na naman dahil sa kanya. Hindi. Isang salita ang umalingaw-ngaw sa loob ng aking isipan. Isang salitang mas malakas kaysa sa kulog sa labas. Hindi na muli. Si Mama Ning. Siya lang ang nag-iisang tao na tumingin sa akin hindi bilang isang pabigat, kundi bilang isang anak. Siya ang nagbabasa sa akin ng mga kwento tuwing gabi. Siya ang kumakanta para sa akin kahit sintonado. Siya ang humahalik sa aking noo at bumubulong ng mahal kita. Hindi ko siya hahayaang mamatay. Ginamit ko ang lahat ng lakas na naipon ko sa loob ng 5 taon ng pagkukunwari. Pinilit kong igalaw ang aking mga daliri sa paa. Ang sakit ay parang libu-libong karayom na tumutusok sa aking mga ugat. Ang mga litid ko ay tila mga kinakalawang na alambre. Ngunit tiniis ko, ininda ko, iginuhit ko ang lakas mula sa puot ko sa aking ama at sa pagmamahal ko kay Mama Ning. Ipinikit ko ang aking mga mata at sumigaw sa loob ng aking isipan. Ang aking mga kalamnan na 5 taon nang natutulog ay nagsimulang manginig. Buong puwersa kong itinulak ang aking katawan. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw sa kwarto nang bumagsak ako mula sa wheelchair at tumama sa sahig. Ang sakit ay halos magpawalay ng ulirat sa akin. Ngunit hindi ako tumigil. Gumapang ako. Bawat pulgada ng paggalaw ay isang impyerno. Ang aking mga buto ay nagngangalit. Pero ang tanging nakikita ko sa aking isipan ay ang mukha ni Mama Ning. Nakarating ako sa tapat ng pinto. Ang lock ay mataas. Idinisenyo ito ng aking ama para imposibleng maabot ng isang batang lumpo. Ngunit hindi ako lumpo at hindi ako tanga. 5 taon ko siyang pinanood. 5 taon kong kinabisa ang bawat kilos niya. Ginamit ko ang natitirang lakas ko para abutin ang lock gamit ang nanginginig kong mga kamay. Malamig, matigas. Ang simpleng pagpihit dito ay parang pagbuhat ng isang malaking bato. Para kay Mama Ning, itinulak ko. Isang maliit na click ang narinig ko para sa tunay kong ina. Pinihit ko. Isang mas malakas na click para sa hustisya. Ibinuhos ko ang lahat ng natitira sa akin. Sa huling pagkakataon, itinulak ko ang trangka. Isang malakas na tunog ng pagbubukas ang narinig ko at ang pinto ay dahan-dahang bumukas. Sa gitna ng kumakalat na puting usok ng gas, sa harap ng katawan ni Luningning na walang malay, isang maliit na anino ang dahan-dahang tumayo. Ang mga tuhod niya ay nanginginig
Ang kanyang paghinga ay malalim, ngunit siya ay nakatayo. Nakatayo. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng 5 taon, ang una kong naramdaman ay ang lamig, ang magaspang at malamig na sahig sa aking pisngi. Pagkatapos ay ang sakit, isang tila nagbabagang hapdi sa aking lalamunan sa bawat pagsubok kong huminga. May humihila sa akin. Nasa pagitan ako ng pagiging gising at panaginip. Ang aking talukap mata ay parang may pabigat na 1 toneladang bato. Sinubukan kong magsalita, pero tanging isang mahinang ungol lang ang lumabas. Dahan-dahan, pinilit kong imulat ang aking mga mata. Ang lahat ay malabo. Isang anino ang nakatayo sa ibabaw mo, gumagalaw sa dilim na tinatanglawan lang ng kidlat mula sa bintana. Isang maliit na anino. Nananaginip ba ako? Ito na ba ang kamatayan? Isang malamig na bagay ang idinampi sa aking mukha. Isang basang tela. Kasabay nito, isang kakaibang bagay na gawa sa leather at salamin ang isinuot sa aking bibig at ilong. Mahigpit, pero ang hangin na dumadaloy dito ay malinis. Ang paningin ko ay unti-unting lumilinaw at ang anino ay nagkaroon ng hugis. Isang bata, nakatayo sa aking harapan. Ang buhok niya, ang kanyang mga mata, ang kanyang mukha. Hindi imposible. Si Club, ang pangalan niya ay namutawi sa aking mga labi na parang isang panalangin. Ang bata ay tumango. Hindi siya naka-wheelchair. Siya ay nakatayo sa sarili niyang mga paa. Nanginginig, ngunit matatag. Hawak niya ang isang basang bimpo sa isang kamay at sa mukha niya ay suot ang kaparehong pilot-themed gas mask na nakasabit lang na dekorasyon sa kanyang kwarto. Napapikit ako at napamulat muli. Nandoon pa rin siya. Totoo siya. Ang utak ko ay hindi kayang iproseso ang nakikita ko. Paano? Bakit? Mama, bangon. Isang boses ang bumasag sa katahimikan. Magaspang, tila matagal na hindi nagamit, ngunit malinaw. Ang bawat salita ay may bigat. Kailangan nating mabuhay. Napahagulgol ako, hindi dahil sa takot o sakit, kundi dahil sa milagro. Ang anak kong hindi gumagalaw, ang anak kong hindi nagsasalita, ay narito ngayon sa aking harapan. Nakatayo, nagsasalita, at inililigtas ako. Ginamit ko ang lahat ng natitira kong lakas para bumangon. Tinulungan ng kanyang maliit ngunit matatag na kamay. Ang gas mask na isinuot niya sa akin ay nagbibigay sa akin ng hininga, ng buhay. Saan tayo pupunta? Tanong ko habang inaalalayan namin ang isa't isa. Hindi siya sumagot. Sa halip, hinila niya ako palayo sa hagdan, palayo sa kusina. Dinala niya ako sa isang pader sa ilalim ng hagdanan, sa likod ng isang malaking aparador. Itinulak niya ang aparador ng buong lakas. Sa likod nito, isang maliit at halos hindi mapansing pinto ang lulumitaw. Isang pinto na hindi ko alam na naroroon. Binuksan niya ito. Isang makipot at madilim na daan. Pababa ang tumambad sa amin. Ang amoy ng gas ay hindi gaanong matindi rito. Dito tayo, Mama, sabi niya. At nauna siyang bumaba. Sumunod ako ng walang pag-aalinlangan. Ang takot ko kay Datu ay napalitan ng isang bagong klase ng tapang. Isang tapang na isinilang mula sa pag-asa na ibinigay sa akin ng batang ito. Nang makapasok kami at maisara ang pinto, ang ingay ng bagyo sa labas ay humina. Narito kami sa isang maliit na cellar. Malamig at amoy lupa. Ligtas kami. Sa ngayon, hinakap ko si Siklab ng mahigpit. Paano? Iyon lang ang tanging salitang lumabas sa aking bibig. Tumingala siya sa akin at sa dilim, nakita ko ang determinasyon sa kanyang mga mata. Mamaya ko na po ipapaliwanag, Mama. Ang mahalaga, buhay tayo. Tumango ako, lumuluha pa rin. Buhay kami. Ngunit sa sandaling iyon, sa gitna ng aming panandaliang kaligtasan, isang tunog mula sa itaas ang nagpatigil sa pagtibok ng aming mga puso.
Ang tunog ng isang makina ng kotse na humihinto sa tapat ng bahay, mas malakas kaysa sa ugong ng bagyo. Narinig namin ang pagbukas ng gate, ang pagbukas ng pinto ng kotse, at ang mabibigat na yabag ng dalawang tao na naglalakad papasok sa bahay na puno ng lason. Nagkatinginan kami ni Siklab. Ang aming kaligtasan ay panandalian lamang. Ang mga halimaw ay nagbalik na. Suot ang itim na gas mask na tumatakip sa kalahati ng aking muka. Pumasok ako sa sarili kong bahay na parang isang magnanakaw. Kasunod ko si Marikit na may parehong suot na maskara. Ang tanging naririnig ko ay ang sarili kong paghinga at ang walang tigil na hagupit ng ulan sa labas. Ang amoy ng gas ay sapat na para pumatay ng isang kabayo. Ngumisi ako sa ilalim ng aking maskara. Perpekto. Dahan-dahan, senyas ko kay Marikit. Dapat ay nasa itaas na sila, sa kwarto ng bata. Naglakad kami ng marahan sa dilim. Ang aming mga flashlight ay parang mga mata ng demonyo na gumagapang sa pader. Inaasahan kong makikita ko ang katawan ni Luning Ningning sa pasilyo, sa tapat ng pinto ng kwarto ni Siklab. Pero wala. Walang tao. Tanging ang nakakabinging katahimikan lang. Nasaan sila? Bulong ni Marikit. Ang boses niya ay bahagyang nabago dahil sa maskara. Hindi ako sumagot. Umakyat kami sa hagdan. Ang bawat hakbang ay maingat. Bawat anino ay sinusuri. Pagdating namin sa itaas, ang una naming pinuntahan ay ang kwarto ni Siklab. Ang pinto ay nakabukas ng bahagya. Itinulak ko ito. At doon, ang perpektong plano ko ay nagsimulang gumuho. Ang wheelchair. Nakatumba ito sa gitna ng kwarto at wala itong laman. Ano to? Sabi ni Marikit. Ang kanyang boses ay may bahid na ng pagkalito. Nasaan ang bata? Naglakad ako papasok. Itinutok ang flashlight sa bawat sulok. Sa kama, sa ilalim nito, sa loob ng aparador. Wala. Walang Siklab, walang Luningning. Imposible, sabi ko. Naramdaman ko ang pag-akyat ng dugo sa aking ulo. Hindi siya makagalaw. Baka tinangay siya ni Luningning? Suhestyon ni Marikit. Kahit na. Hanggang saan niya kayang dalhin ang isang batang kasing bigat ni Siklab, lalo na't puno ng gas ang buong bahay? Datu, huwag kang tumanga dyan. Sigaw ni Marikit. Ang kaba ay naririnig na sa kanyang boses. Kumuha siya ng isang fruit knife mula sa ibabaw ng mesa. Buhay pa sila. Hanapin natin sila. Hindi pwedeng masira ang plano. Ang takot ay nagsimulang kumain sa aking kumpiyansa at napalitan ito ng purong galit. Paanong nangyari ito? Ang aking perpektong disenyo, ang aking walang palyang plano, sinisira ng isang inutil na babae at isang lumpong bata? Sinimulan namin ang paghahanap. Kwarto sa kwarto, banyo, bodega, bawat sulok ng malaking bahay na ito. Ang aming mga flashlight ay nagsasayaw sa dilim, naghahanap ng anumang senyales ng buhay. Habang nasa ibaba kami, sa tapat ng hagdanan, isang tunog ang nagpatigil sa amin. Isang mahinang kaluskos. Nanggagaling ito sa pader. Nakinig akong mabuti. Doon ulit. Isang kaluskos na tila may gumagalaw sa loob ng ventilation system. Bilang arkitekto ng bahay na ito, alam ko ang bawat sikretong daanan. Ang mga airway vents ay konektado, ngunit masyadong makipot para sa isang matanda, pero para sa isang bata. Bigla, may naalala ako. Isang lumang plano ng bahay bago ko pa ito i-renovate. Mayroong isang maliit na cellar sa ilalim ng hagdanan. Ipinasara ko ito dahil wala namang gamit. Ngunit ang pasukan nito, naglakad ako papunta sa malaking aparador na nakasandal sa pader sa ilalim ng hagdan. Mukha itong mabigat. Mukhang hindi nagagalaw sa loob ng maraming taon. Pero may napansin ako, isang gasgas sa sahig, isang bagong gasgas. Tulungan mo ako, utos ko kay Marikit. Itinulak namin ang aparador at doon, sa likod nito, ay ang maliit na pinto na matagal ko nang kinalimutan.
Sinubukan kong pihitin ang hawakan. Nakalak. Pero hindi iyon ang nagpakulo ng dugo ko. Nakalak ito mula sa loob. Narinig ko ang mahinang paghikbi mula sa kabilang panig ng pinto. Nandyan sila! Sabi ko. Ang boses ko ay malamig at puno ng galit. Ngumisi ako. Akala niyo matatakasan niyo ako? Lumabas ako at pumunta sa garahe. Kinuha ko ang isang malaking maso, isang sledgehammer na ginagamit ko para sa mga demolition. Pagbalik ko, itinutok ni Marikit ang flashlight sa pinto. Ang mga mata niya sa likod ng maskara ay kumikinang sa pananabik at kalupitan. Itinaas ko ang maso. Ang bigat nito sa aking mga kamay ay nagbigay sa akin ng kakaibang kasiyahan. Tapusin na natin to. Sa dilim ng cellar, ang tanging naririnig namin ay ang aming mga nanginginig na paghinga at ang nakakabiinging tunog ng martilyo na paulit-ulit na bumabayo sa pinto sa itaas. Bang! Isang malakas na kalabog. Napayakap sa akin si Mama Ning. Ramdam ko ang panginginig ng kanyang buong katawan. Bang! Yumanig ang lupa sa ilalim namin. Ang alikabok mula sa kisame ay nagsimulang mahulog na parang niebe. Si Club, anak, bulong ni Mama Ning. Ang boses niya ay basag. Paano mo nalaman ang lugar na ito? Paano ka? Paano ka nakatayo? Tumingala ako sa kanya. Ang liwanag mula sa flashlight ng cellphone na hawak niya ay tumatama sa kanyang mukha. Nakita ko ang mga luha sa kanyang mga mata, pero nakita ko rin ang pag-aalala. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa akin. Huminga ako ng malalim. Oras na. Hindi po talaga ako lumpo, Mama. Sabi ko, ang bawat salita ay tila isang malaking bato na inaalis ko sa aking dibdib. Nagkunwari lang po ako. 5 taon na po. Nakita ko ang gulat sa kanyang mukha. Hinawakan niya ang aking mga balikat. Pero, bakit anak? Ang mga doktor. Bang! Isang malakas na bitak ang naririnig namin mula sa pinto. Malapit na silang makapasok. Dahil natatakot po ako, pagpapatuloy ko, bumibilis ang aking pananalita. Natatakot po ako kay Papa. Kay Datu. Bakit? Dahil nakita ko po siya noong gabing namatay si Mama. Ang tunay kong ina, hindi po siya namatay dahil sa sakit. Nakita ko po si Papa na pumasok sa kwarto. Akala niya tulog ako. Nakita ko po, pinatay niya ang makina. Pinutol niya ang hininga ni Mama. Ang katawan ni Mama Ning ay nanigas. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkamuhi at hindi makapaniwala. Noong araw na yon, sabi ko habang bumubuhos ang mga luhang matagal ko ng kinimkim, nagpanggap akong hindi makagalaw. Nagpanggap akong wala ng isip dahil alam kong kung nalaman niyang may nakita ako, isusunod niya ako. Iyon lang po ang paraan para mabuhay ako. Ang maging isang manikang walang kwenta sa paningin niya. Diyos ko! Hagulgol ni Mama Ning. Niyakap niya ako ng mahigpit. Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo ako. Hindi ko alam. Nabulag ako sa kabaitan niya. Hindi niyo po kasalanan, Mama. Sabi ko. Niyakap siya pabalik. Pero ngayon, alam na niya na hindi ako lumpo. Hindi na siya titigil. Papatayin niya tayong dalawa. Crack! Isang malaking butas ang lumitaw sa pinto. Nakita namin ang liwanag ng kanilang flashlight na sumisilip. Lumabas na kayo dyan mga daga! Ang sigaw ni Papa mula sa labas. Biglang tumayo si Mama Ning. Ang kanyang mukha na kanina'y puno ng takot at awa ay nagbago. Ang mga luha ay naroon pa rin, pero ang kanyang mga mata ay nag-aapoy na ngayon sa galit. Hindi, sabi niya. Ang boses niya ay matatag. Hindi na tayo magtatago. Hindi na tayo matatakot. Nagsimula siyang maghalongkat sa mga lumang gamit sa cellar. Mga kahon ng libro. Mga sirang upuan. Dapat meron dito? Sabi ng papa mo, dito niya itinago ang mga gamit ng lolo mo. Itinulak niya ang isang lumang baul.
At sa ilalim nito, nakabalot sa isang maruming tela, ay isang bagay na mahaba at gawa sa bakal at kahoy. Isang lumang shotgun. Ang shotgun na ginagamit ng lolo ko sa pangangaso noon. Kinuha ito ni Mama Ning. Nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit ang kanyang pagkakahawak ay mahigpit. Inabot niya ang isang kahon ng bala sa tabi nito. Binuksan niya. Isang bala na lang ang laman. Mama! Bulong ko. Tiningnan niya ako. Ang luningning na nakatayo sa harap ko ngayon ay hindi na ang mahinhing guro na kilala ko. Isa siyang leonang handang ipagtanggol ang kanyang anak. Makinig ka. Si Club, sabi niya. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa akin. Manatili ka sa likod ko. Ano man ang mangyari, huwag kang lalabas. Naiintindihan mo ba? Tumango ako. Inilagay niya ang nag-iisang bala sa loob ng baril. Ang tunog ng pagkasa nito ay umalingaw-ngaw sa maliit na cellar. Boom! Ang pinto ay tuluyang bumagsak. Mula sa alikabok at dilim, isang anino ang tumalon pababa. Ang gas mask sa mukha niya ay parang bungo ng isang demonyo. Hinarap siya ni Mama Ning. Itinaas niya ang shotgun. Datu, sabi niya. Ang boses niya ay malamig na parang yelo. Subukan mong lumapit at papuputukin ko ang bungo mo. Ang hangin sa cellar ay mabigat. Isang pinaghalong amoy ng alikabok, lupa, at ang nagbabadyang kamatayan. Hawak ko ang shotgun ng buong higpit. Ang bigat nito ay tila kabigat ng desisyon na kailangan kong gawin. Ang dulo ng baril ay nakatutok sa dibdib ng lalaking minsan kong tinawag na mahal ko. Si Datu. Tumawa siya, isang tawang garalgal at nakakakilabot na lalong pinatindi ng gas mask na suot niya. Talaga, Ning? Ikaw? Isang hamak na guro? Gagamitin mo yan laban sa akin? Sa likod niya nakita ko si Marikit na sumisilip mula sa butas ng pinto. Ang mga mata niya ay parang sa isang ahas, naghihintay ng tamang pagkakataon para tumuklaw. Huwag mong subukan ang pasensya ko, Datu. Sabi ko, pinipilit kong gawing matatag ang aking boses. Alam ko na ang lahat. Alam ko ang ginawa mo sa ina ni si Club. Isa kang demonyo. At ano ka? Isang santa? Sagot niya. Dahan-dahan siyang humahakbang palapit. Bawat hakbang niya ay isang dagundong sa aking dibdib. Huwag kang magmalinis, Luningning. Nakinabang ka rin sa yaman ko. Ngayon, ibigay mo sa akin ang bata at baka sakaling hayaan pa kitang mabuhay. Tumingin siya sa likuran ko kung saan nagtatago si Siklab. Halika rito, Siklab. Tapusin na natin ang pagpapanggap mo. Hayop ka. Ang galit ay kumulo sa loob ko. Huwag na huwag mong tatawagin ang anak ko na hayop. Bago pa siya makalapit, kinalabit ko ang gatilyo. Isang nakabibinging putok ang yumanig sa buong cellar. Ang puwersa ng baril ay halos bumaon sa aking balikat at napaatras ako. Pero hindi ko siya tinamaan. Ang bala ay tumama sa pader na semento sa tabi niya. Lumikha ng isang maliit na butas at nagpaulan ng alikabok. Sinadya kong hindi siya tamaan. Isang babala. Ngunit imbes na matakot, mas lalo siyang nagalit. Tanga! Sigaw niya at sa isang iglap, sinugod niya ako. Hindi ako nakakilos agad. Ibinagsak niya ang kanyang buong bigat sa akin. Tumalsik ang shotgun mula sa aking mga kamay at gumulong sa isang madilim na sulok. Bumagsak kami sa sahig, ako sa ilalim. Ang kanyang mga kamay, na minsay humaplos sa akin ng may paglalambing, ay ngayon nakahawak ng mahigpit sa aking leeg. Sinasakal ako. Habang nagpupumiglas ako, nakita ko sa gilid ng aking mga mata si Marikit na tumalon pababa. Hindi ako ang puntirya niya, si Siklab. Anak, sigaw ko, ngunit halos walang boses na lumabas. Sinabunutan ni Marikit si Siklab at pilit na hinihila patayo. Halika rito, salot kang bata ka. Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito. Nakita ko ang takot sa mukha ni Siklab, pero sa isang iglap, napalitan iyon ng tapang. Ginamit niya ang kanyang maliit na katawan
at buong lakas na sinipa ang tiyan ni Marikit. Aray! Daing ng babae. Nabitawan niya ang buhok ng anak ko. Hindi pa tapos si Siklab. Kinagat niya ng buong diin ang kamay ni Marikit na may hawak na kutsilyo. Hayop ka! Sigaw ni Marikit sa sakit. Ang eksenang yun ay nagbigay sa akin ng lakas. Habang abala si Datu sa panunood sa gawin ni Marikit, ginamit ko ang pagkakataon. Ipinunin ko ang lahat ng aking lakas at itinusok ko ang aking mga daliri sa mga mata niya, sa siwang ng kanyang gas mask. Sumigaw siya sa sakit at bahagyang lumuwag ang pagkakasakal niya sa akin. Sapat na yon. Ginamit ko ang aking mga tuhod para sipain ang kanyang tagiliran. Gumulong siya palayo. Pareho kaming naghabol ng hininga. Duguan, sugatan, pero buhay pa. Ang laban ay hindi pa tapos. Ito ay nagsisimula pa lamang. Nakatayo kami ngayon sa magkabilang dulo ng cellar. 4 na tao. 4 na anino. Isang laro ng patayan. At sa gitna ng dilim, alam kong isa lang sa aming 2 panig ang makakalabas dito ng buhay. Namimilipit ako sa sakit. Ang turok ng mga daliri ni Luningning sa aking mata ay parang apoy at ang sipa niya sa aking tagiliran ay tila bumali sa aking mga buto. Hindi ako makapaniwala. Ang aking asawa, ang mahinhin at uto-uto kong asawa, ay lumalaban. Mga traidor! Sigaw ko. Ang boses ko ay puno ng puot. Nakita ko si Marikit, namumutla at nanginginig sa isang sulok. Hawak ang kanyang kamay na kinagat ni Siklab. Ang kutsilyo niya ay nasa sahig na. Wala na rin ang kutsilyo. Wala na siyang silbi. Ano pang ginagawa mo dyan, Marikit? Sigaw ko sa kanya. Tulungan mo ako. Pero umiling lang siya. Hindi ko na kaya, Datu. Hindi ko akalain na ganito sila lumaban. Wala akong maaasahan. Ako lang. Ako mismo ang tatapos sa kanila. Umubo ako. Nilalabanan ng pagkahilo. Kinapa ko ang aking bulsa. Ang aking .3, 8 revolver. Iyon ang huling sandata. Alam kong hindi ko iyon dinala sa loob. Masyado akong kampante na mamamatay sila sa gas. Kailangan kong tapusin ito gamit ang aking mga kamay. Unti-unti akong tumayo. Ang aking mga mata ay nakapako kay Luningning. Akala mo ba matatalo mo ako? Isa lang akong arkitekto, pero ako ang bumuo ng mundong ito. At ako rin ang sisira nito. Sinugod ko si Luningning. Ang aking mga kamay ay handang durugin ang kanyang lalamunan. Ngunit ngayon, hindi na siya nag-iisa. Nang malapit na ako, biglang lumabas si Siklab mula sa likod ni Luningning. Hawak niya ang isang fire extinguisher na kinuha niya sa isang sulok ng cellar. Wham! Dinumog niya ang aking tuhod. Isang matalas na kirot ang dumaloy sa aking buong binti. Napaaray ako at ang aking pag-atake ay nabitin. Anak! Sigaw ni Luningning. At sa sandaling iyon, pinagsamantalahan niya ang aking pagkaantala. Sinipa niya ang aking bayag. Isang matinding hapdi ang bumalot sa akin. Napaatras ako, nanghihina. Ang aking paningin ay umiikot. Gusto mo ng hustisya, Datu? Sigaw ni Luningning. Ang kanyang boses ay naging matulis at puno ng lakas. Hustisya ang ibibigay namin sa iyo. Hindi ko na halos makita ng malinaw. Ang aking ulo ay humihilab. Isang maliit na anino ang lumapit sa akin. Si Siklab. Hawak pa rin niya ang fire extinguisher. Wham! Sa huling pagkakataon, dumapo ang mabigat na extinguisher sa aking ulo. Ang huling naramdaman ko ay ang matinding sakit. Ang ingay ng isang nabasag na salamin sa aking utak. At ang liwanag ay tuluyang naglaho. Napaubo ako. Ang aking ulo ay nahihilo. Ang init ng dugo ay dumadaloy sa aking noo. Naramdaman ko ang sakit sa binti, sa braso, sa bawat bahagi ng aking katawan. Narinig ko ang mahihinang ungol ni Datu sa sahig. Nakasubsob siya, walang malay. Nagsimula akong maglakad palapit kay Marikit. Ang kanyang muka ay namumutla at ang kanyang mga mata ay puno ng takot.
Marikit, sabi ko, puno ng pagkamuhi. Ang akala mo ay makakatakas ka? Nagpanik siya. Tumakbo siya, pilit na umaakyat sa mga sirang hagdanan na pwedeng bumagsak anumang oras. Marikit, wag! Sigaw ko. Ngunit huli na, ang hagdanan na matagal nang hindi nagamit ay bumigay. Isang malakas na crash ang narinig namin. Nang makalabas kami ni Siklab sa cellar, nakita namin si Marikit na nakahandusay sa paanan ng hagdanan, walang malay, at dumudugo ang ulo. Ang labanan ay tapos na. Ang katahimikan ay bumalik sa Hacienda Balangao. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito katahimikan ng kapahamakan. Ito ay katahimikan ng pagtatapos. Niyakap ko si Siklab ng mahigpit. Tapos na anak, tapos na. Ngunit hindi pa. Sa hindi kalayuan, narinig namin ang tunog ng sirena. Ang matinis na tunog ng ambulansya at pulis na papalapit. Ang hustisya ay darating. Ang sirena ng pulis at ambulansya ay lalong lumalakas, unti-unting lumalamon sa ugong ng bagyo. Hindi nagtagal, bumukas ang malaking gate ng Hacienda Balangao. Umilaw ang mga flashlight ng mga pulis sa bawat sulok ng bahay. May tao ba rito? Sigaw ng isang boses. Dahan-dahan kaming lumabas ni Siklab mula sa dilim ng sala. Ang aking braso ay mahigpit na nakapulupot sa kanyang balikat. Ang kanyang maliit na katawan ay nanginginig, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling matatag. Nakita kami ng mga pulis. Agad silang lumapit, nakatutok ang kanilang mga baril. "Ma'am, sir, ayos lang po ba kayo?" Tanong ng isang pulis. Ang boses niya ay nag-aalala. Hindi ako makapagsalita. Tanging ang pagluha ko lang ang bumalot sa akin. Ngunit si Siklab, ang anak kong matagal nang hindi nagsasalita, ang nagsalita. "Andyan po ang papa ko," sabi niya. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Pinagtangkaan po niya kaming patayin. Lumapit ang mga pulis at nakita nila ang nakahandusay na si Datu. Pagkatapos ay nakita rin nila si Marikit na nakahandusay sa paanan ng hagdanan. Agad silang tumawag ng backup at inimbestigahan ang buong bahay. Sa labas, dinala kami sa ambulansya. Ginagamot ang aking mga sugat at ang sakit sa aking lalamunan. Si Siklab ay chinek up din at agad kaming dinala sa ospital para sa masusing examination. Makalipas ang ilang oras, habang nasa hospital kami, dumating ang investigador. Si Inspector Reyes, isa siyang matanda ng pulis, pero ang kanyang mga mata ay matatalas. "Miss Luningning, Mr. Siklab," sabi niya ng mahinahon. "Pakikwento po ang nangyari." Sa tabi ko, nanahimik ako. Ngunit si Siklab, sa kabila ng lahat ng trauma, ay nagboluntaryong magsalita. "Nakita ko po," sabi niya. At sa bawat salita, tila isang saksak ang bawat lumabas sa kanya. "Nakita ko po ang papa ko." Noong pinatay niya ang mama ko, 5 taon na po ang nakalipas. Nanlaki ang mga mata ni Inspector Reyes. "Ano?" Inilatag ni Siklab ang buong katotohanan. Ang araw na pinatay ni Datu ang kanyang ina. Ang pagpapanggap niya bilang lumpo upang iligtas ang sarili. Ang pagpapalit ng ventilation system sa bahay. Ang plano ni Datu na patayin kami. Sinamahan ko siya. Kinumpirma ko ang bawat salita. Idinagdag ang mga detalye tungkol sa insurance policy kay Marikit at ang hikaw na nakita ko. Habang nagsasalita si Siklab, may dumating na mga pulis. Hawak nila ang isang folder. "Inspector," sabi ng isang pulis, "may nahanap po kaming lumang file. Ang kaso ng namatay na asawa ni Architect Montemayor. 5 taon na ang nakalipas. Dati itong idineklara na natural death." Binuksan ni Inspector Reyes ang file. Nakita ko ang kanyang mukha na nagbago. Nakita ko ang pagkabigla. At pagkatapos ay ang matinding galit. "Ang mga statements niyo tumutugma sa mga butas na nakita namin sa ventilation system at sa mga pinakong bintana," sabi niya. "May sapat na ebidensya na tayo. Nang gabing iyon,
dumating ang balita. Si Datu Montemayor ay inaresto. Inihabla siya ng double murder attempt at ang kaso ng kanyang namatay na asawa 5 taon na ang nakakaraan ay muling binuksan. Si Marikit, na nagtamo ng malubhang pinsala sa ulo matapos mahulog sa hagdan, ay inaresto rin bilang kasabwat. Ang Hacienda Balangao, na dating simbolo ng aming pamilya, ay naging ebidensya ng isang krimen. Nakaupo ako sa kama ng ospital ni Siklab, hawak ang kanyang kamay. Tulog siya, payapa. Ang kanyang mukha ay hindi na mukha ng isang batang may trauma. Mukha na ito ng isang bayani. Niyakap ko siya ng mahigpit. Ang gabi na yon ay isang bangungot. Ngunit sa gitna ng kadiliman, lumabas ang isang milagro. At ang milagro na yon ay ang anak kong ito. Ang katotohanan ay masakit. Ang pagtataksil ay nag-iwan ng malalim na sugat. Ngunit sa wakas, kami ay malaya. Salamat anak, bulong ko. Ikaw ang nagligtas sa akin. 1 taon na ang lumipas. Ang amoy ng hangin ay amoy sariwang lupa at bulaklak. Ang tunog na naririnig ko ay hindi na ugong ng bagyo o tunog ng sirena, kundi ang masayang tawanan ng mga bata na naglalaro. Ang liwanag ng araw ay dumadaloy sa malawak na bintana ng aming bagong tahanan, Villa Kalinaw. Iyon ang pangalan ng maliit na bahay na inupahan namin ni Siklab. Malayo sa Hacienda Balangao, malayo sa mga alaala ng takot at pagtataksil. Isang simpleng bahay, pero puno ng kapayapaan. Nakaupo ako sa beranda, umiinom ng kape habang pinapanood si Siklab. Wala na siya sa wheelchair. Wala na ang blangkong tingin sa kanyang mga mata. Ngayon, siya ay isang masigla at malusog na bata. Masaya siyang tumatakbo sa damuhan, hinahabol ang isang aso. Sumali na rin siya sa school track team at nakikipagkumpetensya na sa mga fun run. Ang dating prinsipe ng Hacienda Balangao ay naging runner ng Villa Kalinaw. Mama, sigaw niya tumatakbo palapit sa akin. Nakuha ko na po. May hawak siyang isang gumamelang bulaklak. Ibinigay niya sa akin. Ang kanyang mukha ay puno ng ngiti. Salamat anak, sabi ko. Niyakap siya ng mahigpit. Ang ganda, kagaya mo. Inabot namin ang hustisya. Si Datu ay nahatulan ng habambuhay na pagkakakulong. Ang kanyang mga krimen, ang pagpatay sa kanyang unang asawa at ang tangkang pagpatay sa amin ay nabunyag sa harap ng lahat. Si Marikit ay nakulong din bilang kanyang kasabwat. Ang kanilang kayamanan ay na-foreclose at ang Hacienda Balangao ay ibinenta. Hindi na kami mayaman. Kailangan kong magsimulang muli. Nagtatrabaho ako bilang isang guro sa isang public school malapit dito. Mahirap, pero masaya. May dignidad. Ang aking buhay ay hindi na kasing glamorous ng dati. Pero mas totoo, mas masaya. Isang araw, dinala ko si Siklab sa sementeryo, sa tapat ng lapida ng tunay niyang ina. Mama, sabi niya, inilalagay ang bulaklak sa lapida. Hindi na po ako natatakot. Pinangako ko po yan. Yinakap ko siya. Nasa puso mo lagi ang mama mo anak. At nasa puso ko kayong dalawa. Hindi kayo nag-iisa. Sa gabi, habang kumakain kami ng hapunan, simpleng adobo at kanin lang, tumawa kami. Hindi ko na kailangang magkunwari. Hindi na namin kailangang magtago ng mga lihim. Mama, sabi ni Siklab, may munting bahid ng kanin sa kanyang pisngi. Ang sarap ng luto mo. Ngumiti ako. Ang ngiti na yon ay totoo. Ang nangngiti na yon ay galing sa puso. Alam mo ba anak, sabi ko, hinawakan ng kanyang kamay. Hindi kailangan ng dugo para maging pamilya. Hindi kailangan ng malaking bahay para maging masaya. Ang kailangan lang ay pagmamahalan at puso. Iyon ang nag-uugnay sa atin. Tiningnan niya ako. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng aming simpleng kusina. Kaya po pala, sabi niya, at pagkatapos ay ngumiti. Kaya po tayo pamilya. At sa sandaling iyon,
Alam kong nahanap na namin ang aming tunay na tahanan, hindi sa isang hasyenda na puno ng kasinungalingan, kundi sa aming mga puso na puno ng pagmamahalan at pag-asa. Isang bagong umaga, isang bagong simula. Sa Villa Calinaw, ang kwentong ito ay isang paalala na hindi lahat ng nakikita ay totoo. Ang tunay na halaga ng tao at ng pamilya ay hindi matatagpuan sa yaman o katayuan, kundi sa katapatan, sakripisyo, at walang hanggang pagmamahal. Ang hustisya ay laging nananaig at ang pag-asa ay laging nariyan, kahit sa pinakamadilim na sandali. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig, sa pagsama ninyo sa amin sa napakagandang kwentong ito. Sana po ay tumagos sa inyong puso ang bawat emosyon at aral na inihandog namin. Ano po ang pinakapaborito ninyong bahagi ng kwento? Ano po ang pinakanakapukaw sa inyong damdamin? I-share niyo po sa amin sa comment section sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click niyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.